Mahigit 170, 170 po ang naitalang bilang ng mga sunog ng Bureau of Fire Protection. Ngayon palang buwan ng Disyembre yan at dito pa lang yan sa Metro Manila. Hindi naman daw nagsasawa ang BFP sa pagpapaalala para maiwasan ang sunog. Ang ilang bumbero nga idinaan sa sayaw ang kanilang paalala. Nakatutok si Cesar Apolinario. 2 araw bago magpasko, nasunog ang mga bahay na ito sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Umabot ng 4th alarm ang sunog na nagsimula bandang alas 8 ng umaga. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, 20 bahay ang naapektuhan. Ang tinitingnan dahilan ng sunog ang pag-overload ng mga linya ng kuryente. Kaya naman ang BFP, sari-saring pakulo ang naisip para magpaalala sa mga tao. Ang mga bumbero ng Quezon City ginamit na estratehiya ang sama-samang pagsasayaw kasama ang mascot ng BFP. Mag-ikot sila sa mga mall at matataong lugar para ipakitang seryoso sila sa advokasya at sa pamamagitan ng sayaw ay nalalapit sila sa mga tao para ihatid ang mga safety tips para iwas sunog. Ang tema po natin ngayong Pasko ay bombero ako, tungkulin ko kaligtasan mo. Para sa ganon, matandaan nila yung mga safety tips na binibigay ng ating kagawaran ng pamatay sunog. Kanina nagbahay-bahay naman sila at namigay ng leaflets kung saan nakasaadang pamamaraan para makaiwas sa sunog. Dahil madalas ang sunog sa mga informal settlers gaya sa Nia Road at Agham Road. Noong isang taon bago magpasko, daan-daang bahay ang nasunog sa Nia Road. Kaya nagsagawa na rin sila ng inspeksyon. Sa tala ng BFP sa buong Metro Manila, bumaba ang insidente ng sunog ngayong Nobyembre kumpara noong isang taon. Mahigit 170 naman ang naitala pagpasok ng Disyembre. Pero ang talaga raw nilang pinaghahandaan ay ang papalapit na bagong taon, lalo't marami pa rin gumagamit ng mga paputok na karaniwang pinagmumulan ng sunog. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.